Lumabas ang bagong detalye tungkol sa lihim na usapan ni Trump at Zelensky sa White House noong Oktubre 17, Biyernes. At nakakagulat ito. Halimbawa, sinabi ni Trump gamit ang mga mura na dapat tanggapin ni Zelensky ang mga kondisyon ni Putin at isuko ang mga teritoryo ng Ukraine kung hindi ay wawasakin ng Russia ang Ukraine. Ayon kay Trump, Donbas lang daw ang hinihingi ni Putin. At nagsimula na siyang mag-isip na ang Ukraine ang gustong magpalala at magpatuloy ng digmaan. Pinipilit ni Steve Witkoff, ang espesyal na sugo ni Trump, kay Zelensky na mali siya. Dahil isinagawa ng Russia ang referendum sa Donbas at isinama ang rehiyon sa kanilang konstitusyon. Sinasabi nilang teritoryo na ito ng Russia dahil maraming nagsasalita ng Ruso. Kaya dapat daw isuko ang lugar na ito. Pagkatapos, binanggit ni Trump ang seguridad ng Russia na tila maaaring sirain ng Ukraine ang kasunduang pangkapayapaan na wala pa at umatake sa mga Ruso sa Ukraine. Kaya handa na si Trump na bigyan ng garantiya ng seguridad ang mga okupanteng Ruso. Hinimok ng mga Republikano na pabor sa Ukraine si Zelensky na kansilahin ang pakikipagkita kay Trump. At ayon sa mga source mula sa White House, inamin nila ngayon na sa pagpupulong kay Zelensky, palaging nagrereklamo si Trump na hindi siya nabigyan ng Nobel Peace Prize at tinatanggihan niya ang anumang mga mapa ng front na dinala ng delegasyon ng Ukraine. At sinasabi niyang ang gusto lang daw ni Putin ay ang Donbas. Bakit hindi kayo pumapayag dito? At hindi pa ito lahat ng mga detalye. Ako si Alexi Pichi. Oktubre 20 ngayon. Pag-usapan natin ang paksang ito. Bago magsimula ang episode, paki-subscribe muna sa channel na ito. Paki-like, mag-iwan ng komento, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa video description. Doon namin agad ipinopost ang bagong balita. Salamat sa panonood. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili kayo ng kahit anong paraan na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Kaya, magsisimula ako sa pinakabagong mga balita mula sa Washington Post. Ayon sa ulat, matapos makipagkita kay Donald Trump, si Zelensky ay agarang naghahanap ng suporta mula sa mga lider ng Europa. Dahil hindi maayos ang asal ni Trump, halimbawa, sa pagpupulong nila ni Zelensky, palagi siyang nagrereklamo na hindi siya nabigyan ng Nobel Peace Prize. Ayon sa Washington Post, humihingi ng suporta si Pangulo Volodymyr Zelensky ng Ukraine mula sa mga kasosyong Europeo matapos ang mahirap na pagpupulong kay Pangulong Donald Trump, kung saan inalok siyang magbigay ng konsesyon para wakasan ang digmaan. Kung hindi, nanganganib siyang wasakin ng Russia. Sa tensyonadong pulong sa White House noong Biyernes, itinapon ni Trump ang mga mapa ng frontline at hinikayat ang Kyiv na ibigay ang Donbas sa Russia para sa kasunduan. Ayon sa mga pamilyar sa negosasyon, sinabi niya, si Putin ang wawasak sa inyo kung hindi kayo pumayag. Ngayon, si Zelensky ay may mga mapa at kung ano-ano pa. Sinusubukan niyang ipaliwanag lahat kay Trump pero ayaw talaga nitong makialam. Sabi ng kausap, pinakinggan ni Trump ang mensahe ng Ukraine ngunit wala siyang naging reaksyon. Ganito halos, hindi makinig kayo mga pare. Hindi nyo na mababawi ang teritoryo nyo. Wala kaming magagawa para iligtas kayo. Dapat nyong subukan bigyan pa ng isa pang pagkakataon ang diplomasya. Ibig sabihin, sinasabi ni Trump sa mga Ukrainian, tingnan nyo kung paano ko ginagawa. Nagbibigay ako ng milyon-milyong deadline. Naglalagay ng kung ano-anong ultimatum na matindi. Tapos bigla akong nagbabago ng isip, kinakansela ko lahat. Kaya kayo rin, bigyan nyo ng pagkakataon ang diplomasya. Oo, syempre, namamatay ang mga Ukrainian. Namamatay ang mga sibilyan, mga sundalo, mga Ukrainian. Araw-araw silang namamatay. Sabi ni Trump, bigyan natin ng tsansa si Putin sa diplomasya para makausap siya. Paano kung ngayon ay magtagumpay? 9 na buwan na si Trump bilang Pangulo, pero wala pa ring nangyayari. Malamang pinagtatawanan na si Trump ng marami. Ano bang sinasabi niya? Mga deadline, lahat ng deadline ngayong linggo, tapos magkakaroon daw ng matitinding parusa. 3 buwan na, walang nangyari. Sabi ni Trump, gayahin daw ako. Nakakatawa pero ayos lang, wala namang masama. Nakumpirma na ng ilang pahayagan at opisyal sa United States at Europa ang mga impormasyong mula sa pagpupulong. Kaya hindi na nakakagulat na balak ni Zelensky na makipagkita sa mga kaalyado sa Europa ngayong linggo, para masiguradong iisa pa rin ang ating posisyon kasama ang mga Europeo. Ang mga lider ng Europa, sa totoo lang, ay nagkaisa sa paligid ni Zelensky at ipinahayag ang kanilang suporta nitong nagdaang weekend.
Ang pagkadismaya ng White House ay malamang na maging pangunahing paksa ng mga diplomatikong pag-uusap ngayong linggo, kabilang na ang European Union Summit sa Huwebes. Dito, ubos na talaga ang pasensya. Alam mo paano mo pa siniseryoso si Donald Trump? Ibibigay ko muna ang pinakabagong sinabi niya. Ngayon, nagdao siya ng press conference kung saan tinanong siya ng mamamahayag. Sinabi niyo bang kayang manalo ng Ukraine at mabawi ang mga teritoryo? Sumagot si Trump, maaari pa rin silang manalo. Sinabi ko na maaari nilang mapanalunan ang kahit ano. Ang digmaan ay kakaiba. Hindi ko akalaing magagawa nila iyon. Oo, tama ang dinig ninyo. Ang totoo, sa isang pangungusap ni Donald Trump, sinabi niyang maaari pa rin silang manalo. Pero hindi ko iniisip na magagawa nila iyon. Hindi ko alam, tapos na lahat. Ito ba'y bipolar disorder o iba pa? Ibig sabihin, sinasabi niyang maaari silang manalo, pero hindi niya iniisip na kaya nila. Pagkalipas lang ng ilang araw, matapos ang pampublikong pag-iisip tungkol sa pag-iingat ni Zelensky sa paggamit ng mga Tomahawk missile para sa mas malalalim na pag-atake sa teritoryo ng Russia, biglang nagsalita ulit si Trump tungkol sa pagpapalitan ng mga teritoryo. Ngayon sinasabi niya na kailangan ng Amerika ang mga Tomahawk at ayaw nila ng eskalasyon. Kahit si Trump kamakailan ay nagsabing tama, ipapasa natin, nagdesisyon na ako. Pero ang pinakakatakot ay ayon sa mga source, sa magulong talumpati niya sa isang closed door na pagpupulong kay Zelensky, nagsimula lang magreklamo si Trump na parang bata na hindi siya nabigyan ng Nobel Peace Prize. Narito ang sipi mula sa Washington Post. Tungkol sa sigalot, ganito ang mensahe. Gusto lang ng Russia ang Donbas at magandang kasunduan na yon at gusto ni Putin na tapusin na ang digmaan. Pwede rin itong mabilis gawin. Pagkatapos ng pagpupulong kay Zelensky, nanawagan si Trump ng tigil putukan sa kasalukuyang linya ng labanan na sinuportahan din ni Pangulong Ukraine. Sa tanong kung hinikayat niya si Zelensky na isuko ang Donbas, sagot ni Trump ay hindi. Dapat tumigil ang magkabilang panig sa linya ng labanan, umuwi, huminto at itigil ang pagpatay ng mga tao ayon kay Donald Trump. Ngunit ang desisyon ni Trump na itulak ang mga kahilingan ni Putin sa pagpupulong kay Zelensky ay muling sumira sa pag-asa ng Europa na matutulungan ng Washington ang Ukraine o palakasin ang impluensya nito sa negosasyon. Nagdadagdag ito ng pressure sa mga pangunahing taga-suporta ng Kyiv sa Europa na panatilihing suportado ang Ukraine. Pero hindi pa iyon ang lahat. Pinupunan ng Reuters ang larawan at isinulat na biglang nagsalita si Trump. Nagsalita si Trump tungkol sa mga garantiya ng seguridad para sa Rusya. Na parang, paano kung magbago ng isip ang Ukraine at umatake sa mga Russian na mananakop sa banal na teritoryo ng Ukraine? Ayun nga, ayon sa ulat, pinilit ni Trump si Zelensky sa teritorial na konsesyon na ikinadismaya ng delegasyon ng Ukraine. At nag-isip din si Trump hindi lang tungkol sa mga garantiya ng seguridad para sa Kyiv, kundi pati na rin para sa Moscow. Ayon sa Reuters, matapos ang pagpupulong sa Alaska at pakikinig kay Putin, sinabi ni Trump na sasakupin ng Russia ang Donbas. Sa ilang buwan lang, niloko siya ni Putin. Huwag ka munang makialam, ilang buwan lang, masasakop ko na ang Donbas. Ngayon, sinabi ni Trump na tiyak na dudurugin ng Russia ang Ukraine ngayong taglamig kaya mas mabuting sumuko na lang ang Ukraine at ibigay ang Donbas. Sinabi ng pahayagan na ilang beses nagmura at nagalit si Trump, pasensya na. Kinumpirma rin ng mga source ng Reuters na si Steve Witkoff ay isa sa mga pinaka-agresibong nangumbinsi sa delegasyon ng Ukraine at kay Zelensky na pumayag sa kasunduan ng pagpapalitan ng mga teritoryo ng Ukraine. Ang tinutukoy na pagpapalitan ay di umano'y alok ni Putin ng ilang maliliit na bahagi ng mga rehiyon ng Zaporizhzhia at Kherson, kapalit ng Donetsk. Sa totoo lang, binanggit ni Zelensky sa kanyang komento ngayon na tila hindi na naman lubos na naintindihan ni Witkoff kung ano talaga ang alok ni Putin. Posibleng walang inialok si Putin maliban sa pangakong titigil sa Zaporizhzhia at Kherson sa kasalukuyang linya. Sa kinalabasan ng pulong, nanawagan si Trump na itigil ang putukan sa kasalukuyang linya ng labanan na sinuportahan naman ni Zelensky. Batay sa Reuters, umalis si Donald Trump sa posisyong ito matapos makumpirmang hindi basta isusuko ni Vladimir Zelensky ang mga teritoryo sa Russia. Kahit anong pilit nila, ni Witkoff, ni Trump, ni Vance o ng iba pa, hindi papayag ang Ukraine dito. Sa kabuuan, bagamat naging malinaw na pagkadismaya ang pagpupulong, hindi ito naging sakuna para sa Ukraine. At ngayon, susunod. Ayon sa politiko,
Sinabi ng mga kinatawan ng United States sa pagpupulong ni na Donald Trump at Zelensky na nais ni Vladimir Putin ipagpatuloy ang digmaan. Kaya mahalaga para kay Zelensky na matiyak na nananatili pa rin ang Europa sa parehong posisyon gaya ng dati. Dahil kay Trump, napakaliit na lang ng pag-asa. Sa huli, gusto ko lang sabihin ng ilang salita sa koponan ni Donald Trump tungkol sa garantiya ng seguridad para sa Moscow. Malamang na hindi alam ni Trump na ang tinutukoy ng Russia dito ay ang tinatawag na Disyembre na mga inisyatiba noong 2021. Ibig sabihin, ang ultimatum ni Vladimir Putin sa North Atlantic Alliance bago ang malawakang pananakop sa Ukraine, kung saan hiniling ni Putin sa NATO na bumalik sa mga hangganan noong 1997 na nangangahulugang tanggalin sa NATO ang 14 na bansa na sumali pagkatapos ng 1997. Talaga bang planong talakayin at ipatupad ni Trump ang mga garantiya ng seguridad na ito? Baka si Witkoff na naman ay mali ang intindi at nagdala ng kalokohan kay Donald Trump. Dito ko ilalagay ang tuldok. I-comment ang opinyon at konklusyon ninyo sa ibaba ng episode. Mag-subscribe, i-like, at pindutin ang kampanilya ng channel. Yan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.